Hi guys, good morning. So another question no nga to ang tubagon. So in Bisaya, sir, pwede ba magpaprayo bisag bag-ura ni balik o drive? Salamat sa mutubag. So Tagalogin ko guys ha para at least I don't know kung ito po ba ang sagot ko ay applicable sa other city or not, but basically supposedly this is only in Cebu because as of the moment iba-iba po kasi yung policy ni sa management per city, especially in Cebu right now is we are very strict in terms with giving of priority kasi nga dito sa Cebu is kami yung pinakamalakas number 1, di ba? Ganon. So ang tanong ni sir, kung pwede ba magpaprayo kahit bagong balik siya sa pagmamaneho. Okay, ganito guys. So in the very beginning, okay, God created the heaven. So, joke lang bitaw. So, ani ha? Pilmero guys, yung pinaka-requirements talaga natin ngayon sa pagpaprayo is yung helmet, bag, at saka jersey. So, maliban nito, so, dahil dito sa Cebu, tayo yung pinaka-number 1, sabi ko na nga ba paulit-ulit, no? So, marami po talaga tayong driver. And, lingid sa ating kalaman na once maging priority tayo, pabor sa atin yung mga booking. So it's really advantage talaga. Comment down below kung sino yung magsasabi na walang silbi yung priority. Okay? Ipamukha mo nga sa akin ngayon kung alin ba dyan ang walang silbi, 'di ba? So basta sa amin, sasabihin ko, lamang ka pag priority ka. No? Lamang ka. Kisa sa option ka lang, 'di ba? So again, lamang ka pag priority ka. Ngayon guys, dahil sa napakaraming rider po dito sa Cebu na gustong magpaprayo in respect sa mga driver, yung mga unang driver, matagal nang pumapasada, matagal nang bumabiyahe, of course, sila yung bigyan namin ng chance first na maging priority rider. And guys, to inform you, bukas po sa lahat yung pagiging priority rider kasi pera nyo yung binabayad nyo. Pero guys, meron po kaming standard parang process or basihan para maging priority tayo. Para maging gusto lang talaga namin guys na maging patas para sa lahat. No, imagine, may bagong apply, may mapera siya. So meaning, agad-agad makabili siya ng mga requirements tulad ng mga ni-require namin. Pero, okay lang ba na ganun? So para sa amin guys, hindi. Kasi, dahil sa kakulangan ng supply ngayon, minsan may shortage tayo. Kaya nga pag may darating, ipa-priority or inuuna talaga namin yung mga driver na matagal na sa Maxim, tapos may mga biyahe sila. Ang iba kasi, hindi naman sinasabi naming you are actually not allowed to be part of our service. You are actually allowed since we are open for part-timers, di ba? Yes, we are open for part-timers. Pero, yung iba kasi is hindi bumabiyahe sa Maxim. Tapos ngayon, kasi alam at nakikita nila na bumabaha yung booking ni Maxim, agad sila magpaprayo. Okay lang yun. Pero, saka na kayo. Pag ma-okay na yung mga driver na may loyalty sa Maxim. Ano yung loyalty? Kahit sa kabila ng mga pagsubok, bagyo, lindol, baha, kahit iniwan pa siya ng girlfriend niya, iniwan siya ng boyfriend niya, hindi man lang iniwan si Maxim. O diba? Yun. Yun yung ibig kong sabihin guys. So, loyalty. So, of course, pumapasada sila halos araw-araw, tapos ngayon pag may bag na darating or may helmet na darating, ibigay namin sa iba? No way! Diba? Hindi yun pwede guys. Dapat patas tayo. So yun yung ginagawa namin. Ang yung iba magre-reklamo, sana wala lang ganito ganyan, sana wala lang ganito ganyan, sana hindi ka lang nag-apply. No? Ganito ganyan. Kasi guys, yung pagmamaniho natin sa Maxim, parang pagninegosyo. So ngayon, makapagsimula ka ba ng negosyo kung wala kang naiimbak na kapital? Di ba wala? Sino namang bibigay sa inyo ng kapital ngayon? Sarili nyo lang, maghanap kayo or mag-utang kayo para mapalago nyo yun. Di ba? So tulad
tulad din po yan ni Maxim. So I do understand na as of now, there are too many questions na binabato sa akin. Sir, bakit dito ganyan? Bakit dito ganyan? Guys, meron po kaming rason kung bakit yan nangyari. Meron po tayong rason or mga dahilan kung bakit ganito ganyan, di ba? So meron po guys, meron. So ang sa amin ngayon guys is to understand our situation. So yes, naintindihan namin kayo and I hope naintindihan nyo rin kami. 'Di ba? So that is the main purpose kung bakit as of now finifilter talaga namin. And I'm sorry to inform you na there are really riders who got rejected. Pag-check namin, ay sir, wala ka pa palang biyahe. Yes, matagal ka na, pero possible kasi nandun siya sa kabila. So, kung nag-i-enjoy ka doon, sige, doon ka na lang. Pero, kung gustuhin mo talaga na maging Maxim driver ka, and we really appreciate for choosing us. Pero, kailangan mo pa talagang pumapasada para maging patas tayo. Hindi pwede nabigyan ka agad ng priority na wala ka pang biyahe. No? So kasi marami talagang driver kami na bumabiyahe na ang nagwe-wait pa rin sa mga bag. So no, pinaulit ko yung sinasabi sa inyo guys because I want you to understand. But of course, my work here is to help you to manage the company sa kaayuhan, sa Bisaya pa. And I'm not here to please everyone. No? Kaya kung i-please na ko tanan ang inyuhang mga gipang suggest dira, kung i-please na ko tanan ang inyuhang mga yangungo dira, is ako may mauna mahimong crazy one. And the rest kamo dira mo follow mo crazy 2, 3, 4, so on and so forth, di ba? So ang amua lang is naaman tayo gitawag og kanang balancing decision making. So that is being agreed with the team o daghan man tagipang suggest nga kaayuhan and of course majority is mauna ang ilahang amuang naaprubahan nga that is the best option nga amuang ma-provide sa inyoha. So ang atoa lang yun is to comply, no? So I hope it helps. And bago ko po guys i-end yung video na ito is hindi ko pa rin po kalimutan sa pag-remind sa inyo from time to time na lahat po ng mga transaction na pumapasok sa atin ay hindi po talaga official na mga legits. So we are normal, no? Normal tayo, marunong tayo mag-isip, ganito, ganyan. So ang gawin po natin guys is ganito. Please bear in mind, take note this one, lahat po ng transaction na pumapasok sa ating booking, we need to validate. Take note, lahat po ng mga transaction na nagpapabayad online, regardless kung saang remittances, not limited to Palawan, Cebuana, and Luwilier, when majority sa 7-Eleven, kasi ng GCash, ganito ganyan, so on and so forth. As long as may mga remittances man akong hindi na-mention, as long as pinapabayad tayo first, na wala man lang item, sabihin lang nila na yun lang po talagang resibo yung kinakailangan ko. So, that is a hint. That is your palatandaan, that is your clue na scam po yung transaction na yan. I hope nagkaintindihan tayo. And lalong-lalo na po sa mga drivers ngayon, please, pag may makita po tayong orders na naka-note po lahat ng detalye ni client, ni customer, COD, especially the phone number of the receiver, please take advantage to call first the receiver na i-inform natin sila, ma'am, I am your driver, just in case meron pong magpa-as if na driver or seller na kumontak sa iyo na magpapasend through GCash, please do not send. Guys, I understand that is not your job, that is our job, but what we are trying to emphasize right now is your help. Mas malaki yung maitulong nyo sa amin kasi kayo yung nag-execute ng order, so you can definitely help with us. Ang sa akin lang is magtulungan tayo tulad ng ginagawa namin na lahat po ng team namin guys ay nagpupursige para makamit po natin ang tagumpay natin ngayon na may maraming mga booking talaga. So again, if baguhan pa po kayo sa page ko na ito, please don't forget to like, comment, and share, or especially I suggest you to tag
your friend, delivery rider, or as long as kahit saan man silang kumpanya, because my target is to help not just Maxim but the all delivery heroes in the Philippines.